yan yung pong software na inaral ko, pagdating ko doon, first time kong gamitin. I mean, I do have the experience, but ang sabi nila, wala ka naman experience sa Hollywood. So, how is that gonna be different? Okay, alright. So, ito na video is part 10 na ito, no? So, ngayong September 13, 2025, pag-usapan ko lang yung pinakita ko nga video nung video ko sa part 7 na meron akong nirecommend na tao na Pinay na visual effects artist siya doon sa ibang bansa sa Hollywood, doon sa company na Dinig. Ng Vancouver-based visual effects artist na si Joan Cordero Belen. Then doon sa part 7, nilagay ko yung link sa mga video niya na makikita sa YouTube. Actually, 3 pala tong video niya na naka-upload sa YouTube channel na ABCBN. Then dito sa part 10 na video, yung link sa mga video ni Joan Belen na VFX artist doon sa ibang bansa sa Hollywood sa company na Dinig. Yung link sa mga video niya is ilagay ko sa comment o sa description sa video ko na ito, para kung gusto nyo panoorin yung video niya, pwede nyo i-click yun. Pero ang ilagay ko sa pinakauna, yung video niya na in-interview siya sa teleradyo, pero yung teleradyo, yung may-ari doon is ABCBN, kasi naka-upload yung video niya sa YouTube channel na ABCBN News. So anyway, dito sa part 10 na video, so pag-usapan natin dito kung ano yung mga sinasabi niya doon sa interview niya, kasi baka mayroong bubong tao na mali yung pag-intindi niya doon sa video niya, sa interview niya. I-explain ko to ng mabuti para marinig din ninyo yung side ko kung ano yung pag-intindi ko sa interview niya. Then doon sa interview ni Joan Belen, sinasabi niya sa interview niya bago siya nakatrabaho doon sa ibang bansa sa Hollywood is mayroon na siyang experience sa paggawa ng movie dito sa Pilipinas. Sinasabi niya doon sa interview niya. Then baka sabihin ng mga bubong tao na kung ano yung knowledge ni Joan Belen dito sa Pilipinas sa paggawa ng movie is nadala niya doon sa Hollywood movie, na yun din yung ginagamit na knowledge niya. Then kung sa pag-intindi ninyo sa interview ni Joan Belen, kung ano yung software na gamit ni Joan Belen sa paggawa ng movie habang dito pa siya sa Pilipinas, is ganun din yung software na gamit doon sa ibang bansa sa paggawa ng movie sa Hollywood habang doon na siya nagtrabaho sa paggawa ng VFX sa Hollywood movie. So kung mayroong tao na ganyan yung sasabihin niya sa pag-intindi niya sa interview ni Joan Belen, is yan na tao is bobo, yan na tao. Hindi siya marunong umintindi sa naririnig niya dito sa video na interview ni Joan Belen na naka-upload sa ABS-CBN News. Din ang ebidensya ko, bakit ko ba nasasabi na mali yan kung mayroong ganyang sabi-sabi na opinion tungkol sa interview ni Joan Belen. Kasi dito sa interview ni Joan Belen, dito sa 4 minutes and 52 seconds hanggang 5 minutes and 33 seconds. So dyan, panoorin nyo dyan. Sinasabi niya doon nga kung mag-apply siya doon sa ibang bansa sa Hollywood, gusto niya is entry level na, kasi mayroon na siyang experience sa paggawa sa movie. Pero sinabihan lang siya nga may experience ka nga, pero wala ka namang experience sa Hollywood. So yan yung sinasabi niya dito sa video nga naka-upload sa ABCBN News. So ibig sabihin doon, sa sinasabi sa kanya nga mayroon ka ngang experience sa paggawa ng movie sa Pilipinas pero wala ka namang experience sa Hollywood. So ganyan ang ibig sabihin doon, kaya nag-training pa siya. Din sinabi din niya na pagdating niya doon, yung software na inaral niya ay first time niya gamitin. Ganon. So ibig sabihin lang yan yung ebidensya na kung ano yung software na gamit ni Joan Belen sa paggawa ng movie sa Pilipinas habang dito pa siya sa Pilipinas is hindi talaga kaparehan ng software na gamit doon sa ibang bansa sa Hollywood movie. Kasi sinabi niya habang nag-training siya is yung software na pinagamit sa kanya ay first time niya gamitin. So yan yung ebidensya kung tama talaga yung sinasabi ko dito. So i-play natin yung video para marinig niyo ha. So panoorin niyo ito sa 4 minutes and 52 seconds hanggang 5 minutes and 33 seconds. So, i-play natin ha, i-play. May company pa nga po ako noon at saka nagpo-produce na ako. But I said, okay, magte-take ako ng risk to take an entry-level position. I mean, I do have the experience, but ang sabi nila, wala ka naman experience sa Hollywood. So, how is that gonna be different? There's nothing different. It's the same medium. Like, Tama. Kakayanin ko naman po yung trabaho. And eventually, alam naman po yung mga Pinoy, magaling naman pong
dumiskarte yan eh. Yung pong software na inaaral ko, pagdating ko doon, first time kong gamitin. So yan, sinasabi niya din na pagdating niya doon, yung software na pinagamit sa kanya ay first time niya gamitin. So, paano niyo masabi na yung software na gamit ni Joan Belen sa paggawa ng movie sa Pilipinas habang dito pa siya sa Pilipinas is pareho lang ng software na gamit doon sa ibang bansa sa Hollywood? Paano mo yan masabi? Dito sa video, sa interview ni Joan Belen, sinabi niya na yung software na pinaaral sa kanya is first time niya ginamit. Ganon. Yung pong software na inaaral ko, pagdating ko doon, first time kong gamitin. So yan yung ebidensya ko. Then sinabi ni Joan Belen na madali lang siya natuto, no? Madali lang siya natuto. Kasi sa tingin ko, yung software na gamit ni Joan Belen sa paggawa ng movie sa Pilipinas habang dito pa siya sa Pilipinas, sa tingin ko ang software na gamit niya is Adobe After Effects yun. Then nung doon na siya sa Hollywood movie, nag-apply. Then nung mayroon ng software na pinagamit sa kanya, is yung software na pinagamit sa kanya para pag-aralan niya ay first time niya gamitin. Then para sa akin, yung tinutukoy niya na software na first time niya gamitin is Nyok yun na software. Ganon. Nyok. Kasi ang Nyok na software kasi ginagamit yan sa Hollywood movie for high-end VFX compositing. Din yung Adobe After Effects ginagamit lang sa Hollywood movie for motion graphic at sa mga simple VFX compositing lang. Ganon. Then sinabi ni Joan Belen na madali lang siya natuto doon sa software na pinagamit sa kanya na yun na software is first time niya gamitin. So ang explanation ko dyan, bakit madali siyang natuto doon sa software na pinagamit sa kanya na first time niya gamitin, kasi si Joan Belen kasi marunong na siya gumamit ng Adobe After Effects. Ganon. Kasi yung Adobe After Effects at Nyok na software, halos kasing tulad lang sila. Parehas lang sila na compositing software. Kaya madali niyang nagigits kung ano yung konsepto doon sa Nyok na software na first time niyang pinag-aralan. So madali niyang nagigits yun kasi mayroon na siyang karanasan sa ibang compositing software like Adobe After Effects. Ganon. Kaso ang kaibahan lang sa kanila is yung Adobe After Effects is layer-based system, din yung Nyok na software is node-based system. Din yung Nyok na software, mayroon siyang advanced na tools para sa high-end VFX compositing na wala yung Adobe After Effects na software. Ganon. Yan yung kaibahan sa kanilang dalawa. Kapareha lang sila ng kategory, compositing software, pero magkaiba sila. Yung Nyok na software magaling sa high-end VFX compositing. Pero yung Adobe After Effects magaling siya sa motion graphics. Kaya sa Hollywood, ginagamit siya sa Hollywood for motion graphics at sa mga simple VFX compositing lang. Din yung Nyok na software ginagamit sa Hollywood for high-end VFX compositing. Ganon. Pero dito sa Pilipinas, ang Adobe After Effects hindi lang ginagamit for motion graphics. Ginagamit din for high-end VFX compositing. Pero sa Hollywood, ang choice talaga nila para sa high-end VFX compositing is Nyok na software talaga. Kaya masasabi ko talaga na yung software na tinutukoy ni Joan Belen dito na first time niyang ginagamit is Nyok yun na software. Yung pong software na inaaral ko, pagdating ko doon, first time kong gamitin. Then, mayroon din akong patunay kung bakit ko ba nasasabi na ang tinutukoy ni Joan Belen na software na first time niyang nagamit is Nyok yun na software. Kasi si Joan Belen kasi doon sa Hollywood sa paggawa ng movie, na-assign siya for compositing. Kasi tinatawag siya na compositor artist. Di ba sa interview niya, sinasabi niya nga compositor artist siya. So sinasabi niya nga doon sa paggawa ng movie, na-assign siya as a compositor artist. Then compositor artist is considered as a visual effects artist. Then tandaan ninyo, kapag ikaw ay tatawagin ng compositor artist, ibig sabihin dyan na gumagamit ka ng software na compositing software. Ganon. Then, ano ba yung mga halimbawa sa mga compositing software? So, katulad sa Nyok na software, compositing software siya. Katulad sa Autodesk Film, compositing software siya. Katulad sa Blackmagic Design Fusion, compositing software siya. Then, katulad sa Adobe After Effects na software, compositing software siya. Then, magigets na ninyo kung ano yung software na tinutukoy ni Joan Belen sa video na ito sa interview niya nga software na first time niyang gamitin. Kasi alam naman natin dito sa Pilipinas na hindi kilala yung Nyok na software at hindi din kilala yung Autodesk Film na software dito sa Pilipinas at hindi din kilala yung Blackmagic Design Fusion na software dito sa Pilipinas. Din sa Pilipinas, yung mga school is may mga school na nagtuturo ng Adobe After Effects.
Kaya't ang kilala lang na software dito sa Pilipinas is yung Adobe After Effects na software ang kilala sa Pilipinas. Kasi mayroong mga school nga nagtuturo ng Adobe After Effects dito sa Pilipinas. Kaya't bihira lang dito sa Pilipinas na mayroong VFX artist na gumagamit ng Yoke na software, at bihira lang din sa Pilipinas na mayroong VFX artist na gumagamit ng Blackmagic Design Fusion na software. At bihira lang din sa Pilipinas na mayroong VFX artist na gumagamit ng Autodesk Film na software. Kaya't magigits na ninyo kung ano yung software na tinutukoy ni Joan Belen sa interview niya nga software na first time niyang gamitin, na yung software na inaral niya na first time niyang gamitin. Diba? Yung pong software na inaral ko, pagdating ko doon, first time kong gamitin. Magigits na ninyo kung ano yun. So meron tatlong posibilidad na software kung ano yung tinutukoy ni Joan Belen sa interview niya na software na inaral niya na first time niyang gamitin. So ang tatlong posibilidad doon is Yoke na software, or Autodesk Film na software, or Blackmagic Design Fusion na software. Pero para sa aking pananaw is Yoke yun na software ang tinutukoy sa sinasabi ni Joan Belen sa interview niya na software na inaral niya, na yung software na inaral niya is first time niya yun nagamit. Yung pong software na inaral ko, pagdating ko doon, first time kong gamitin. So kung mayroong mga tao makapanood sa video na ito, itong video na ito na ang nakatitle Pinay Artist ibinahagi kung paano nakapagtrabaho sa blockbuster Hollywood film. So kung mayroong mga tao makapanood sa video na ito, then yan na tao is, yung opinion niya is i-consider niya nga na kung ano yung software na gamit niya sa paggawa ng movie sa Pilipinas habang dito pa siya sa Pilipinas is ganun din yung software na gamit sa Hollywood movie habang doon na siya nagtrabaho sa Hollywood movie sa ibang bansa. Then i-consider din niya na hindi na dapat tanungin si Joan Belen kung ano yung compositing software na gamit sa Hollywood para sa high-end VFX compositing. So kung sino yung tao na maniwala sa ganyang opinion is bobo lang, no? Para sa aking opinion, bobo talaga. Kasi wala namang sinasabi si Joan Belen kung ano yung software na gamit niya, di ba? Wala naman. Tapos may ebidensya pa ako doon sa video sa interview niya ni Joan Belen sa minutes sa 4 minutes and 52 seconds hanggang 5 minutes and 33 seconds. So diyan na minutes, sinabi niya nga kung mag-apply siya doon sa Hollywood, gusto niya entry level kasi may experience na siya sa paggawa ng movie sa Pilipinas. Pero sinabihan na siya nga may experience ka nga pero wala ka namang experience sa Hollywood. May company pa nga po ako noon at saka nagpo-produce na ako. But I said, okay, magte-take ako ng risk to take an entry level position. I mean, I do have the experience, but ang sabi nila, wala ka naman experience sa Hollywood. So, how is that gonna be different? There's nothing different. It's the same medium. Like, you know, tama. Kakayanin ko naman po yung trabaho. And eventually, alam naman po yung mga Pinoy, magaling naman pong dumiskarte yan eh. Yung pong software na inaral ko, pagdating ko doon, first time kong gamitin. Kaya't nag-training pa siya. Di sinabi pa niya, pagdating niya doon, yung software na inaral niya ay first time niya gamitin. Ganon. Kaya't nararapat lang na tanungin pa rin natin si Joan Cordero Belen na VFX artist doon sa ibang bansa, sa Hollywood, sa company na Daily. Tanungin pa rin natin siya kung ano ba talaga ang compositing software na gamit sa ibang bansa, sa Hollywood, para sa high-end VFX compositing. Tanungin pa rin natin. Ganon yon. So, sa nakaraang video ko sa part 7, si Joan Belen na VFX artist doon sa ibang bansa, sa Hollywood movie, sa company na Daily. So si Joan Belen, yan yung i-recommend ko sa inyo na pwede ninyong tanungin para malaman ninyo kung totoo ba yung mga sinasabi ko sa video doon sa part 1 hanggang dito sa part 10. Na yung opinion niya is valid siya, pwede ninyong paniniwalaan 100% kasi si Joan Belen is mayroon siyang sapat na credential na pwede ninyong paniwalaan yung opinion niya kasi VFX artist siya doon sa ibang bansa, sa Hollywood, doon sa company na Daily. Kaya nararapat lang na tanungin pa rin ninyo yan talaga para malalaman ninyo kung totoo ba yung sinasabi ko dito o hindi. Then nice ko lang klaruhin, no, ito ulit-ulit ko na to kinaro sa mga video ko, no. Then dito klaruhin ko naman dito ng mabuti na sa mga video ko sa part 1 hanggang sa
part 10 ito na video ko. Ang pinag-usapan ko dito, ang topic natin dito is kung ano yung industry standard na software na gamit sa paggawa ng big budget movie sa Hollywood doon sa ibang bansa, like movie na Marvel at DC. At kung ano yung sistema sa paggawa ng big budget movie sa Hollywood movie doon sa ibang bansa. Kaya kung mayroong mga makapanood sa video ko na ito na VFX artist sa Pilipinas na wala pa siyang experience sa paggawa ng movie sa Hollywood, din siya na tao na VFX artist sa Pilipinas na wala pang experience sa paggawa ng movie sa Hollywood, mayroon siyang komento sa mga video ko. Din kung sino yung mga tao na maniwala sa komento sa VFX artist lang sa Pilipinas na wala pang experience sa Hollywood, 100% bubo talaga yun. Walang utak ang maniwala sa mga opinion sa mga VFX artist sa Pilipinas na wala pang experience sa Hollywood. Kasi yung mga tao na VFX artist sa Pilipinas na wala pang experience sa paggawa ng movie sa Hollywood, wala silang sapat na credential para maging valid yung opinion nila. Kasi VFX artist lang sila sa Pilipinas, wala silang experience sa paggawa ng movie sa Hollywood. Kasi ang pinag-usapan naman natin dito kung ano yung industry standard na software sa paggawa ng big budget movie sa Hollywood at kung ano yung ginagamit na software sa high-end VFX compositing sa paggawa ng big budget movie doon sa ibang bansa sa Hollywood like Marvel at DC. Ang pinag-usapan natin dito doon sa ibang bansa. Kaya bubo lang ang tao ang maniwala sa opinion sa VFX artist sa Pilipinas na wala pang experience sa Hollywood. Bubo talaga yon. Kasi ang matatawag ko nga matalinong tao talaga yung mga tao na maniwala sa opinion sa mga VFX artist sa Hollywood movie doon sa ibang bansa like Joan Belen. Pinay yan pero VFX artist yan sa Hollywood doon sa ibang bansa. Kaya pwede ninyong paniniwalaan kung ano mang sasabihin niya kasi VFX artist siya doon sa ibang bansa sa Hollywood kasi mayroon siyang sapat na credential.